1,000,000 at 300,000 piso. Ganyan kalaki ang halagang nakalimbag sa makapal na puting resibong walang awang inihagis sa tapat ng aking mukha ng aking hipag na si Ate Sylvia. Nasa loob kami noon ng isang eksklusibo at tanyag na 5 bituing hotel sa gitna ng Makati, napapalibutan ng mga kumikinang na chandelier, siksikan sa mga nagtataasan at mayayamang angkan at balot ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak. Habang ang lahat ng 30 kamag-anak ng aking asawa ay nakatitig sa akin, naghihintay na walang pag-aalinlangang dukutin ko ang aking credit card upang bayaran ang magarbong ika-70 kaarawan ng aking biyenan, unti-unti akong ngumiti. Isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. Sinabi kong sasakit ang aking tiyan at pupunta lamang ako sa banyo, ngunit ang totoo, yun na ang huling beses na makikita nilang anino ko sa mundong ibabaw ng kanilang mga ilusyon. Habang nagkakagulo sila, nagpapawisan ng malamig at namumutla sa harap ng istriktong manedier ng hotel dahil wala silang pambayad, komportable na akong nakasandal sa malambot na upuan ng isang first-class flight patungong Paris, kasama ang aking ina. Pero bago ko lasapin ang tagumpay ng gabing iyon, kailangan kong balikan kung paano humantong sa ganitong matinding puot ang lahat. Nagsimula ang huling kabanata ng aking kalbaryo 15 araw bago ang nasabing piging. Hinding-hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Mainit, malagkit, at tila ba walang ni isang hibla ng hangin pumapasok sa loob ng maliit at masikip naming kusina. Patuloy na umaalingaw-ngaw ang nakakabinging ingay ng mga kuliglig mula sa labas ng bintana, habang sa loob naman ay nakikipagsabayan ang paos na atikabong ng lumang exhaust fan na pilit hinihigop ang makapal at mantikaing usok ng piniprito kong isda. Pinunasan ko ang pawis na patuloy sa pagtulo sa aking noo gamit ang likod ng aking nanginginig na kamay. 5 taon. 5 taon na akong nagsisilbing alipin sa sarili kong pamamahay, nagtitiis sa bawat masasakit na salita, patagong pag-irap at mapanghusgang tingin ng pamilya ng lalaking pinangakuan ko ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng dambana. Maya! Ano ba? Luto na ba iyang hapunan? Kanina pa kumakalamang sikmura ako. Sa bagal mong kumilos, mamamatay na ako sa gutom bago pa ako umabot ng 70. Ang boses na iyon, matinis, mapangmata at puno ng walang pusong awtoridad ay pagmamay-ari ng aking biyena na si Aling Cora. Mula sa sala, kung saan siya ay komportableng nakahilata sa sofa habang nanonood ng kanyang paboritong teleserye, naramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya na tila sumasakal sa aking leeg. Nagmamadali at nagkukumahog kong inihain ang mainit na sinigang at ang bagong pritong isda sa ibabaw ng hapagkainan. Ang asawa kong si Anton, ang lalaking akala ko ay magiging kakampi ko sa buhay, ay parang tuod na naglakad mula sa sala. Ang kanyang mga mata ay walang patid na nakatutok sa kanyang cellphone, ni hindi man lang nag-abala na sulyapan ng pagod na nakapinta sa aking mukha o ang mga paltos sa aking mga kamay, dulot ng walang katapusang gawaing bahay at pag-oopisina. Tahimik kaming 3 na kumakain, tanging ang kalansing ng mga kutsara tinidor sa mga porselanang pinggan ang basag sa nakakabinging katahimikan, ngunit ang katahimikang iyon ay isang patibong lamang. Biglang ibinagsak ni Aling Cora ang kanyang kubyertos ng pagkalakas-lakas. May dinukot siya mula sa malalim na bulsa ng kanyang bulaklaking duster. Isang makintab na polyeto, inilatag niya ito sa gitna ng hapag, tinulak palapit sa aking pinggan. Kuminaang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng aming kusina ang gintong logo ng isang napakasikat at mamahaling hotel sa Makati. Ang mga nakaimprentang larawan ay nagpapakita ng naglalakihang mga bulwagan na parang sa palasyo, mga nakangiting waiter na may dalang mga pilak na bandehado ng mamahaling alak, at mga pagkaing mukhang pangmaharlika na hindi kailanman matitikman ng mga pangkaraniwang tao. Ano po ito, ma? Maingat kong tanong. Pilit kong itinatago ang kaba na unti-unting gumagapang mula sa aking sikmura patungo sa aking dibdib. Itinaas niya ang kanyang baba, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kayabangan at pansariling ambisyon. Ano pa nga ba? E di ang lugar kung saan gaganapin ang ika-70 kaarawan ko.
Ang kumari kong si Tessie, doon ginawa ang birthday niya noong isang buwan na pinag-ambagan daw ng mga anak niya. Aba, hindi ako papayag na magpahuli at magmukhang kawawa. Ang buong angkan natin at lahat ng mga amiga ko sa barangay ay naghihintay na sa paanyaya ko. Inaasahan nilang lahat na masigit pa roon ang gagawin ko. Kailangan nating ipakita kung gaano kagaling at kayaman ang manugang ko na nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya. Binaligtad ko ang makapal na polyeto at hinanap ang presyo ng mga inihahaing pagkain. Nang makita ko ang mga numero, halos tumigil ang pagtibok ng aking puso. Ang halaga para sa pagkain ng isang tao pa lamang ay katumbas na ng budget namin sa buong linggo. Ma, napakamahal po yata rito. Nanginginig ang boses na sagot ko. Pilit hinahanap ang tamang mga salita upang hindi siya magalit. May binabayaran pa po tayong malaking hulugan sa bahay buwan-buwan. Tapos sa susunod na buwan, sabay-sabay po ang bayarin natin sa kuryente, tubig at yung insurance pa po ng sasakyan ni Anton. Wala po tayong ganyang kalaking nakalaang pera ngayon para sa isang pagdiriwang. Sa isang iglap, nagbago ang timpla ng mukha ng aking biyenan. Mula sa pagiging mapagmataas ay naging isang halimaw siyang handang manakmal. Namula ang kanyang makapal na pisngi sa galit at pinalo niya ang lamesa ng napakalakas dahilan upang tumalsik ang kaunting sabaw ng sinigang. Pera? Ako ba ay sinusumbatan at tinatawaran mo tungkol sa pera? Hindi mo ba naaalala noong binilhan kita ng peking bag galing sa ukay-ukay 3 taon na ang nakararaan at pinalabas kong bago? Sabi mo babawi ka, tatanawin mong utang na loob. Ngayon na ang tanging hiling ko lang ay ipagdiwang ang huling mga taon ng buhay ko nang may dangal sa harap ng mga kaibigan ko. Nagdadamot ka? Ganyan ba ang turo sa'yo ng nanay mong walang napag-aralan? Napanganga ako. Ang pagbanggit niya sa aking ina ay isang linyang hindi niya dapat tinawid. Tumingin ako sa asawa kong si Anton na nasa tabi ko. Nagmamakaawa ang aking mga mata, naghihintay ng isang kakampi, ng isang taong magtatanggol sa akin at sa aking pamilya. Ngunit sa halip na suwayin ng kanyang ina, kumuha pa siya ng pinakamalaking piraso ng laman ng isda at inilagay iyon sa pinggan ni Aling Cora. Ano ba naman iyan, Maya? Sabi ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng pagkainis, ni hindi niya man lang tiningnan ang mga mata kong nag-uumpisa ng mag-init dahil sa nagbabadyang luha. Birthday naman ni Mama, pagbigyan mo na. Alam ko namang pagod ka sa trabaho at ikaw ang kumikita ng mas malaki ngayon, pero minsan lang naman mag-70 si Mama, ito na ang kaligayahan niya. Gusto mo bang sa tabi-tabing karinderya lang natin siya ipaghanda? Nakakahiya naman sa mga kamag-anak natin kung ganun. Saka naisip ko, gamitin muna natin yung naipon nating pera, yung pondo para sana sa bakasyon yun ng mama mo sa Europa. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Ang mga salitang iyon ay hindi lang patalim, kundi isang pinainit na espadang ibinaon ng malalim sa aking puso at walang awang pinilipit ang perang iyon. Ang perang iyon ay sarili kong dugo't pawis. Inipon ko iyon ng patak-patak sa loob ng 6 na taon. Nagtipid ako sa pagkain, hindi bumili ng bagong damit, naglakad papasok ng opisina minsan para lang makaipon at matupad ang kaisa-isang pangarap ng sarili kong ina na makapunta sa Paris bago siya tuluyang mabulag dahil sa kanyang sakit. At ngayon, napakadali para sa lalaking ito na sabing nakawin iyon para lang sa walang kwentang kayabangan ng kanyang ina. Bata pa naman ng mama mo, patuloy ni Anton na parang walang anumang mabigat na sinabi. Pwede pa naman kayong bumiyahe sa susunod na taon o sa isang taon, pero si Mama, matanda na. Ako nang bahalang magpaliwanag sa mama mo. Sigurado naman akong maiintindihan niya na kailangan unahin ang pamilya ng asawa mo. Tiningnan ko silang dalawa. Tiningnan ko ng maigi ang mga mukha nila. Ang mag-ina na walang ginawa kundi sipsipin ang buhay ko, ubusin ang kabutihan ko, at tapakan ng aking pagkatao. Sa sandaling iyon, ang luha na dapat sana'y tutulo mula sa aking mga mata ay biglang natuyo. Isang napakalamig na pakiramdam, ang unti-unting bumalot sa aking buong pagkatao, pinapatay ang anumang natitirang pagmamahal ko kay Anton. Ang galit, awa sa sarili, at pangungulila na matagal ko ng kinikimkim ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang nakakakilabot na katahimikan at napakatalim na kalinawan ng isip. Gusto nyo ng marangyang handaan?
Gusto niyo ng pagpupugay mula sa lahat ng tao? Gusto niyong gamitin ang dugo at pawis ko para itaas ang mga sarili niyo sa isang pedestal na hindi niyo naman deserve? Dahan-dahan pinilit kong kurutin ang aking sariling hita sa ilalim ng lamesa upang pigilan ang panginginig ng aking mga kamay at ang pagsabog ng aking galit. Huminga ako ng malalim, umayos ng upo, tumingin ng diretso sa mga walang kwentang mata ni Anton at ginawaran sila ng pinakamatamis, pinakakalmado at pinakamapanganib kong ngiti. Sige po ma, kayo po ang masusunod malambing kong sagot. Kung iyon po ang makakapagpaligaya sa inyo sa inyong ikapitumpong kaarawan, ako na po ang bahala sa lahat. I-book ko po ang pinakamalaking function room sa hotel na iyan para sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Anton sa labis na tuwa. Agad niyang hinawakan ng kamay ko, tuwang-tuwa na para bang nanalo siya sa sweepstakes. Tila nakalimutan ng pang-aaping ginawa nila sa akin, segundo lang ang nakakalipas. Talaga, Maya? Napakabuti mo talaga, kaya mahal na mahal kita eh. Sasabihin ko na agad bukas sa mga pinsan ko. Wala siyang kaalam-alam na sa pagngiti kong iyon, nilagdaan ko na ang simula ng kanilang pinakamasamang bangungot. Ngunit kinabukasan, habang tahimik akong nagtatrabaho sa aking cubicle sa opisina at nagpaplano ng aking mga susunod na hakbang, may isang tawag na yayanig sa aking buong pagkatao. Nang makita ko ang pangalan ng tumatawag sa screen ng aking telepono, halos manlamig ang buong katawan ko at tila nalimutan ko kung paano huminga. Bakit siya tumatawag ngayon? At ano ang lihim na matutuklasan ko na magiging mitya ng mas malaking pagsabog sa buhay naming lahat? Nakatitig ako sa kumikinang na screen ng aking telepono habang pilit kong kinakalma ang aking paghinga. Nasa gitna ako ng aking trabaho sa opisina, nakaharap sa tambak ng mga papeles at mga numerong kailangan kong kwentahin, ngunit ang pangalang nakarehistro sa tumatawag ay tila isang malamig na kamay na sumakal sa aking lalamunan. Ate Sylvia, ang panganay na kapatid ni Anton, ang paboritong anak ni Aling Cora, ang babaeng walang ibang ginawa kundi konsintihin ang lahat ng kamalian ng kanyang ina at kapatid, habang pasikretong hinuhusgahan ang bawat galaw ko. Huminga ako ng malalim, ipinikit ang aking mga mata ng ilang segundo at pinilit na maghulma ng isang kalmadong tono bago ko sinagot ang tawag. Hello, Ate Sylvia, bati ko. Ang boses ko ay kasing nipis ng papel na madaling mapunit. Hindi pa man ako nakakatapos sa pagbati ay sumabog na agad sa kabilang linya ang kanyang matinis at pilit na malambing na boses. Maya, ay salamat naman at sinagot mo agad. Kanina pa ako excited na tawagan ka. Naku, nabanggit na sa akin ni Mama kagabi ang tungkol sa plano mo. Ang galing-galing mo talaga, bilib na bilib ako sa'yo. Napalunok ako ng mapait na laway. Ang kanyang mga papuri ay parang asido na unti-unting sumusunog sa aking balat. Alam ko ang laro niya. Ito ang madalas niyang gawin, babalutin kanya sa matatamis na salita upang hindi mo mapansin na unti-unti ka na pala niyang tinatali at ginagawang sunod-sunuran. Opo ate, matipid kong sagot. Pinapakiramdaman kung saan patungo ang usapang ito. Alam mo ba, ipinagmamalaki kita sa lahat ng mga kumari ko dito sa subdivision. Patuloy niya, ang boses ay tila tumataas sa bawat pagbigkas. Sabi ko, yung asawa ng kapatid ko napakabait at napakayaman. Siya ang sasagot sa grand 70th birthday ng mama sa isang 5-star hotel. Naku Maya, kailangan galingan mo ha. Nakasalalay dito ang pangalan ng pamilya natin. Alam mo naman si Anton, medyo hirap ngayon sa pera kaya ikaw na muna ang sumalo. Bilang asawa, dapat ikaw ang nag-aangat sa dignidad ng kapatid ko. Huwag kang mag-aalala, nandito lang ako sa likod mo para suportahan ka morally. Moral na suporta, isang nakakasuyang kataga. Sa madaling salita, wala siyang balak na maglabas kahit isang kusing, ngunit gusto niyang makihati sa karangalan at kaluwalhatian na makukuha ng kanilang pamilya gamit ang aking pinaghirapang pera. Kinagat ko ang ibabang labi ko hanggang sa malasahan ko ang kaunting dugo. Ang matinding puot na kinikimkim ko ay nag-uumapaw na sa aking dibdib, ngunit hindi ito ang tamang oras para sumabog. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong sundin ang plano.
Huwag po kayong mag-alala ate, malambot kong tugon. Isang artipisyal na ngiti ang nakapinta sa aking mga labi kahit hindi niya ito nakikita. Gagawin ko po ang lahat para maging perpekto ang gabi ni Mama. Kayo pa ba? Pamilya tayo eh. Ayan, iyan ang gusto ko sa iyo, Maya. O sige na, aasahan ko iyan ha. Balitaan mo agad ako kapag nakapag-book ka na. Bye! Pagkababa ng telepono, nanatili akong nakatitig sa kawalan. Ang bawat salita ni Sylvia ay nagpatibay sa pader ng aking desisyon. Kinahapunan din iyon, nagpaalam ako sa aking boss na kukuha ng half-day leave. May mahalaga akong transaksyon na kailangang tapusin. Nang tumuntong ako sa malawak at kumikinang na lobby ng nasabing hotel sa Makati, tila ako pumasok sa ibang dimensyon. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol na sumasalamin sa naglalakihang mga chandelier na parang mga bituin na ibinaba mula sa langit. Ang hangin ay amoy ng pinaghalong sariwang liryo at mamahaling pabango. Ang mga empleyado ay nakasuot ng perpektong mga uniforme at bumabati ng may malalim na paggalang. Tiningnan ko ang sarili kong refleksyon sa isang malaking salamin na kasuot ng kupas na blusa, may mga marka ng pagod sa ilalim ng mga mata. Napakalayo ng mundo ko sa mundong pilit inaabot ng aking biyenan. Iginiya ako ng isang magalang na resepsyonista patungo sa opisina ng event manager. Nakangiti akong umupo sa malambot na silya, inilalatag sa aking isipan ang mga susunod na hakbang na parang naglalaro ng ahedres. Good afternoon, ma'am. Paano po namin kayo matutulungan ngayon? Tanong ng manager na may hawak na makapal na folder. Gusto ko pong mag-book ng pinakamagandang function room ninyo para sa ikapitumpong kaarawan ng aking biyenan, kalmado kong simula. Gusto ko po sana ng full course meal, yung pinakamahal na package ninyo. Pati na rin ang mga palamuti, red carpet sa pasukan, at lahat ng uri ng mamahaling serbisyo na nararapat para sa isang reyna. Gulat na gulat ang manager ngunit hindi niya maitago ang tuwa sa malaking kikitain ng hotel. Mabilis niyang inilatag ang mga kontrata at listahan ng mga babayaran. Napakabuti niyo pong manugang ma'am, papuri ng manager habang pinupunan ng form. Ano po ang ilalagay nating pangalan para sa booking? Ilagay niyo po ang pangalan ng biyenan ko, si Cora. Gusto ko kasing sa kanya nakapangalan lahat para maramdaman niyang siya talaga ang bida. Understood po. At para po sa billing at guarantor, sino po ang ilalagay natin sakaling magkaroon ng aberya o karagdagang charges sa araw ng event? Huminto ako sa paghinga. Ito na ang sandaling iyon, ang sandaling magtatali sa kanila sa sarili nilang bitag. Tumingin ako ng diretso sa mata ng manager at binigkas ang mga pangalan ng walang anumang pag-aalinlangan. Ilagay niyo po bilang primary contact at guarantor ang panganay niyang anak, si Sylvia, at ang asawa ko po na si Anton. Sila po ang in charge sa event na ito. Ako lamang po ang nag-aayos ngayon dahil busy sila, ngunit sa araw mismo ng selebrasyon, sila po ang mag-aasikaso ng buong bayarin pagkatapos ng piging, cash o credit card sa mismong gabi ng event. Walang pagdududang inilista ng manager ang lahat ng detalyeng ibinigay ko. Pinirmahan ko ang mga paunang dokumento gamit ang isang peking pirma na hindi kailanman matutunton pabalik sa akin kung sakaling magkaharap-harap sa husgado. Paglabas ko ng hotel, napatingala ako sa asul na kalangitan. Ang simoy ng hangin sa Maynila, na kadalasang mainit at mausok, ay tila naging napakalamig at nakakapagpalaya. Habang lulan ng taxi pa uwi, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Anton. Babe, nabook mo na ba? Sobrang saya ni Mama, naiiyak siya kanina. Salamat talaga ha. Nga pala, yung sobra sa ipon natin para sa Europe trip ninyo ni Mama mo, baka pwedeng hiramin ko muna pangbayad sa utang ko sa credit card. Ibibili sana kita ng bagong bag pero naisip ko, mas kailangan ko yatang i-clear yung utang ko bago tayo mag-ipon ulit. Love you. Nakakasuka, nakakadiri. Bawat salita niya ay nagpapatunay kung gaano siya kawalang kwentang asawa. Iniisip pa rin niya ang sarili niya habang pinipiga ang huling patak ng dugo ko. Pagdating ko sa aming bahay, tahimik at walang tao. Malamang ay nagpunta ang mag-ina sa mall upang maghanap ng isusuot nilang gown. Dumiretso ako sa aming kwarto at nilak ang pinto. Inilabas ko ang aking laptop at nanginginig ang mga kamay na binuksan ng website ng isang airline. 2 first-class ticket papuntang Paris, petsa ng pag-alis, ang mismong gabi ng granding kaarawan ng aking biyenan.
Habang tinitingnan ko ang kabuuang halaga ng tiket, isang luha ang tuluyang pumatak mula sa aking mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding paglaya. Pinindot ko ang confirm payment. Pumasok ang mensahe mula sa bangko na nabawasan na ang aking naipon. Tapos na, wala nang atrasan. Kinuha ko ang mga pasaporte namin ng aking ina mula sa pinakatagong bahagi ng aking aparador. Pinagmasdan ko ang mga iyon habang hinihimas ang magaspang na pabalat. Nagsisimula na akong mag-impake ng ilang maiikling damit sa isang maliit na backpack na madali kong maitatago. Ngunit sa kalagitnaan ng aking pag-ayos, biglang may narinig akong kalampag mula sa labas ng kwarto. Ang tunog ng mga susing nagkikiskisan. Napaatras ako nang makita kong dahan-dahang bumubukas ang seradura ng pinto na akala ko ay nailak ko ng maayos. Bumukas ang pinto, nakatayo doon si Anton, nanlalaki ang mga mata, nakatingin ng diretso sa dalawang pasaporte at sa bukas na backpack na nakapatong sa ibabaw ng aming kama. Maya. Malamig at naghihinalang boses ni Anton, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang humahakbang papalapit sa akin. Ano iyang ginagawa mo? Bakit nakalabas ang mga pasaporte nyo? Saan mo balak pumunta? Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko nang marinig ko ang malamig at naghihinalang boses ni Anton. Ang pintong akala ko ay nakasara ng mahigpit ay nakabukas na ngayon at nakatayo siya roon. Nakapamaywang at matalim ang mga matang nakatutok sa bukas na backpack at sa dalawang pasaporteng nakapatong sa ibabaw ng aming kama. Sa mga sandaling iyon, halos marinig ko ang mabilis at malakas na pagkabog ng sarili kong puso. Ramdam ko ang panlalamig ng aking mga kamay at ang mabilis na pag-akyat ng kaba sa aking lalamunan. Isang maling salita, isang maling galaw, at guguho ang lahat ng plano kong paglaya. Ngunit sa likod ng matinding takot na naig ang galit na matagal ko nang kinikimkim. Ginamit ko ang galit na iyon upang patatagin ang aking sarili. Huminga ako ng malalim, pilit na pinakalma ang aking panginginig at hinarap siya ng may inosenteng pagtataka sa aking mukha. Eto ba? Malumanay kong sagot, pilit na pinapanatiling patag at walang bahid ng kaba ang aking boses. Dahan-dahan kong kinuha ang mga pasaporte at ipinagpag ang alikabok na tila ba matagal na itong hindi nagalaw. Inililigpit ko lang ang mga mahahalagang dokumento natin, Anton. Naghanap kasi ako ng isa pang valid ID dahil hiningi ng hotel para sa karagdagang verification ng grand booking ni Mama. Nakita ko itong mga pasaporte natin kasama ng land title at insurance papers. Naisip ko, maganda sigurong ilagay sa mas ligtas na lalagyan itong mga ito. Baka kasi may makapasok sa bahay habang nagkakasiyahan tayo mamayang gabi sa hotel. Mahirap na. Kumunot ang noo ni Anton, ang kanyang mga mata ay nanliliit na parang inaanalisa ang bawat salitang lumabas sa aking bibig. Tiningnan niya ang backpack. Para saan yung bag na iyan? Bakit may mga damit dyan? Tanong niya, tila hindi pa rin kumbinsido. Mga pamalit ko mamaya, sagot ko habang mabilis at maingat na inilagay ang mga pasaporte sa pinakailalim ng bag, tinatakpan ng isang makapal na roba. Alam mo naman kung gaano kasakit sa paa ang magsuot ng matataas na takong buong gabi. Nagdala na rin ako ng pamalit na damit sakaling matapunan ako ng pagkain o alak habang inaasikaso ko ang mga bisita ng mama mo. Ayaw ko namang mapahiya kayo kung sakaling magmukha akong gusgusin sa harap ng mga mayamang kamari ni mama, hindi ba? Ilang segundong namayani ang nakakabinging katahimikan sa loob ng kwarto. Nakatitig lang siya sa akin. Sa isip-isip ko, nagdadasal ako na wag siyang lumapit upang halungkatin ang laman ng bag. Kung makikita niya ang lahat ng mga alahas ko na nakasilid sa isang maliit na pouch, pati na ang makapal na sobre ng cash na hinanda ko para sa aming biyahe ni Mama, siguradong katapusan ko na. Ngunit gaya ng inaasahan ko sa isang lalaking ang tanging pakialam lang sa mundo ay ang kanyang sarili, mabilis na nawala ang interes ni Anton sa aking ginagawa. Umismid siya at tamad na naglakad papunta sa aparador upang kumuha ng isusuot niyang polo. Kala ko naman kung ano na, walang gana niyang sabi, hindi man lang humarap sa akin. Bilisan mo na dyan! Kanina pa nag-aayos si Mama sa kabilang kwarto. Baka mainip iyon at tayo na naman ang pagbuntungan ng galit. Nga pala, may cash ka ba dyan? Penge naman ng 5,000, pang-tip ko mamaya sa mga waiter para naman mukha tayong big time sa mga kamag-anak natin. Nakakasuka.
Ang kapal ng mukha niyang humingi ng pera para lang magpasikat sa ibang tao gamit ang bulsa ko. Ngunit sa halip na magalit, binuksan ko ang aking pitaka at walang imik na inabot sa kanya ang hinihingi niyang pera. Isang maliit na halaga, kapalit ng pananahimik niya, isang halagang hindi na niya kailanman masusundan pa. Nang lumabas siya ng kwarto, tuluyan akong napaupo sa gilid ng kama. Pinunasan ko ang pawis na tumagaktak sa aking noo. Muntik na iyon. Napakahigpit ng kapit ko sa backpack na tila ba ito na lamang ang tanging rason upang patuloy akong mabuhay. Mabilis na lumipas ang mga oras at tuluyan nang dumating ang pinakahihintay nilang araw. Ang aming bahay ay naging mistulang isang palengke sa dami ng ingay at kaguluhan. Nag-arkila pa si Aling Cora ng isang profesional na makeup artist upang ayusan sila ni Ate Sylvia. Mula sa kusina kung saan tahimik akong naguhugas ng huling mga plato, rinig na rinig ko ang malalakas na halakhak ng mag-ina. Ay, gandahan mo pa ang contour sa pisngi ko, bakla. Gusto ko yung pagpasok ko pa lang sa red carpet ng hotel, luluhod ang mga kaibigan ko sa inggit. Malakas na utos ni Aling Cora. Ang boses ay punong-puno ng kayabangan. Nang matapos silang ayusan, lumabas sila ng kwarto na parang mga reyna. Si Aling Cora ay nakasuot ng isang kumikinang at mabigat na pulang gown na pinalamutian ng mga peking diamante, habang si Ate Sylvia naman ay nakasuot ng hapik na asul na bestida na halos hindi na siya makahinga. Nang makita nila ako na nakatayo sa gilid ng sala, nakasuot lamang ng isang simpleng itim na bestida na walang anumang palamuti at ipinares sa isang lumang itim na sapatos, sabay silang umirap. Diyos ko, Maya, iyan ba ang isusuot mo? At pandidiri ni Ate Sylvia habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Nagmumukha kang katulong namin sa ayos mong iyan. Nagpabook ka sa isang 5-star hotel, tapos ganyan ang itsura mo? Baka isipin ng mga bisita na tagapaglinis ka doon. Wala ka man lang bang alahas na pwedeng isuot? Ngumiti ako, isang mapagkumbabang ngiti na nagtatago ng matinding pagkasuklam. Pasensya na po, ate. Hindi na po kasi ako nakabili ng bagong damit dahil inubos ko po ang oras ko sa pag-aasikaso ng mga detalye ng party ni Mama. Mas mahalaga po kasing kayo ang magningning ngayong gabi. Kayo po ang mga bida. Tila nasiyahan ng aking biyenan sa narinig. Tinaas niya ang kanyang baba at bahagyang tumawa. May punto naman siya, Sylvia. Hayaan mo na nga iyan. Total, siya naman ang mag-aasikaso ng mga kailangan natin doon mamaya. Mas mabuti ng ganyan ang suot niya para hindi siya makapukaw ng atensyon. Ako ang dapat tingnan ng lahat. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, dumating kami sa tanyag na hotel sa Makati. Ang paligid ay nakakabulag sa sobrang ganda. Ang malaking chandelier sa lobby ay naghuhulog ng mga ginintuang ilaw na sumasalamin sa makintab na sahig. Sa pintuan pa lamang ng malawak na function room, nakalatag na ang isang mahaba at mapulang karpet. Unti-unting nagsidatingan ang 30 kamag-anak nila, lahat ay nakabihis ng magagara at hindi mapigilan ang paghanga sa karangyang bumungad sa kanila. Aba, Cora, ibang klase talaga tong pamilya ninyo. Napakaswerte mo talaga at nakapag-asawa ng napakayamang babae ang anak mong si Anton. Bati ng isang matandang tiyahin habang nakipagbeso sa aking biyenan. Imbes na kilalanin ang aking pinaghirapan, buong pagmamalaking sumagot si Aling Cora ng pagkalakas-lakas. Naku, syempre naman, ganyan pinalaki ng Uncle Anton ko ang asawa niya. Marunong tumanaw ng utang na loob sa pamilya. Ako pa ba? Deserve ko ang lahat ng ito dahil ginapang ko sila sa hirap. Tahimik lamang akong nakatayo sa isang madilim na sulok ng bulwagan, hawak ng mahigpit ang tali ng aking backpack na nakasukbit sa aking balikat. Pinagmasdan ko kung paano nilamon ng kasakiman at kayabangan ang mga taong ito. Nagsimula na ang masaganang hapunan. Sunod-sunod na lumabas ang mga nagkakahalagang putahe, mga inihaw na salmon, mamahaling steak na kusang natutunaw sa bibig, at mga pampaganang gawa sa truffles at caviar. Ang lahat ay nagtatawanan, kumakain ng halos magkanda sapat-sapat sa kanilang mga bibig. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, biglang tumayo si Ate Sylvia at itinaas ang kanyang kamay upang tawagin ang isang waiter. "Excuse me, kuya, dito nga," pabalang na tawag niya. Nang makalapit ang waiter, itinuro niya ang menu ng mga alak. Hindi kami pwedeng uminom ng murang alak lang ngayong gabi. Gusto ko, ilabas nyo ang pinakamahal na vintage wine ninyo
Bigyan nyo kami ng 5 bote para sa bawat mesa. Huwag kayong mag-alala. Sagot lahat iyan ng pamilya namin. Lumingon sa akin ang waiter, tila humihingi ng kumpirmasyon. Tumango lamang ako at ngumiti, lalo pang umingay ang buong bulwagan sa pagpapalakpakan. Hiyawan at papuri ang natanggap ng aking mga in-laws. Sa bawat basong natataas at nababasag sa kaligayahan, tahimik kong kinukwenta sa aking isipan ang halagang patuloy na lumulobo, lampas 1 milyon na. 1 milyong pisong magbabaon sa kanila sa impyernong sila mismo ang gumawa. Tiningnan ko ang aking relo, 7:30 ng gabi, ang flight namin papuntang Paris ay 11:30. Kailangan ko nang umalis bago pa sumapit ang 8:00 upang hindi ako maipit sa trapiko papuntang airport. Ito na ang tamang panahon. Dahan-dahan akong umatras, nagtatago sa anino ng mga nagtataasang palamuti. Bawat hakbang ko patungo sa malaking pintuan palabas ng bulwagan ay sinabayan ng malalim na paghinga. Wala nang nakapansin sa akin dahil lahat sila ay abala sa pag-inom at pagyayabang. Aabutin ko na sana ang malamig na hawakan ng pinto, handa ng tuluyang lisanin ang bangungot ng aking buhay nang biglang may isang malaki at mabigat na kamay ang marahas na humablot sa aking braso. Napasinghap ako. Paglingon ko, nakita ko si Anton. Namumula ang kanyang mukha dahil sa alak at ang kanyang hawak ay napakahigpit na halos bumaon ang kanyang mga kuko sa aking balat. Saan mo balak pumunta? Malamig ngunit mariing tanong niya, tila ba nakakaramdam na ng kakaiba sa aking mga kilos. Bago pa ako makasagot upang mag-imbento ng dahilan, isang lalaking nakasuot ang event manager ng hotel ang mabilis at formal na lumapit sa aming dalawa, may hawak na isang mahabang puting papel. Excuse me po, Sir Anton, Mamaya, seryosong bungad ng manager. Ang kanyang boses ay walang anumang bahid ng emosyon, ngunit sapat na upang patigilin ang pagtibok ng aking puso. Pasensya na po sa abala sa inyong kasiyahan, ngunit excuse me po, Sir Anton, Mamaya, seryosong bungad ng manager. Ang kanyang boses ay walang anumang bahid ng emosyon, ngunit sapat na upang patigilin ang pagtibok ng aking puso. Pasensya na po sa abala sa inyong kasiyahan, ngunit lumampas na po kasi sa inisyal na limit ng inyong account ang mga na-order na vintage wine ni Ma'am Sylvia. Bago po namin ilabas ang huling 5 bote na ni-request nila, kailangan po sana naming hingin ang credit card ninyo para sa isang quick pre-authorization. Standard protocol lamang po ng hotel para sa mga bill na umaabot na sa 7 digit. 7 digit? 1 milyon mahigit? Naharamdaman ko ang biglaang pagluwag ng hawak ni Anton sa aking braso. Ang kanyang mukha na kanina ay nag-aapoy sa galit at pagdududa ay biglang napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ay isang pilit at mayabang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, ang kanyang mga mata ay naguutos na ilabas ko na ang aking pitaka upang tapusin ang usapan. Sa isip niya, isa lamang itong maliit na abala sa kanyang perpektong gabi ng pagpapasikat. Ganun ba? Mayabang na sagot ni Anton, sabay ayos ng kwelyo ng kanyang polo. Walang problema iyan. Maya, asawa ko, akin na ang card mo. Pakita mo nga sa kanila na barya lang sa atin niyang mga alak na iyan. Eto na ang pagkakataon ko. Ang kaisa-isang siwang sa kanilang pader na kailangan kong lusutan. Mabilis kong iniba ang ekspresyon ng aking mukha. Mula sa pagiging kalmado, pinalitan ko ito ng isang matinding paglukot. Huminga ako ng malalim, pinigilan ng aking paghinga ng ilang segundo hanggang sa mamula ang aking mukha at saka ako dumaing ng pagkalakas-lakas habang nakahawak sa aking tiyan. Aray! Usal ko. Pilit na pinapanginig ang aking boses. Namimilipit akong napakapit sa braso ni Anton na mabilis namang nandiri at bahagyang umatras. Anton, ang sakit ng tiyan ko. Parang may mali sa nakain ko kanina. Namimilipit ang bituka ko. Kumunot ang noo ni Anton, halatang naiinis kaysa nag-aalala. Ano ba naman iyan, Maya? Ngayon ka pa talaga aatakihin ng sakit ng tiyan kung kailan hinihingi na ang card mo. Huwag mo nga kaming ipahiya dito. Akin na ang wallet mo. Ako na ang mag-aabot.
Pumiling ako ng mabilis, umaarteng halos hindi na makatayo ng tuwid. Nasa loob ng bag ko sa banyo. Naiwan ko kanina nung nag-retouch ako kasi sumama na ang pakiramdam ko. Kunin mo muna yung kopya ng bill sa manager. I-check mo kung tama lahat ng in-order ng Ate Sylvia mo. Kukunin ko lang yung card sa banyo. Hindi ko na talaga kaya. Kailangan ko nang gumamit ng CR. Susunod ako agad, promise. Tiningnan ako ni Anton na may matinding pandidiri, tila ba isa akong malaking perwisyo sa kanyang buhay. Bumaling siya sa manager at sa pilitang kinuha ang mahabang resibo. Sige na, bilisan mo dyan. Nakakahiya ka talaga, inis na bulong niya sa akin bago siya humarap sa manager na may peking ngiti. Sige, patingin nga ng mga listahan na ito. Sisiguraduhin ko lang na walang labis ang kinocompute nyo. Hindi ko na hinintay pang magbago ang isip niya. Nakayuko at tila namimilipit sa sakit, naglakad ako palayo sa kanila. Ang bawat hakbang ko palayo sa malaking pintuan ng function room ay naging mas magaan, mas mabilis. Nang lumiko ako sa pasilyo kung saan hindi na nila ako makikita, agad akong tumuwid ng tayo. Ang sakit sa aking tiyan ay naglaho na parang bula. Ang kaba sa aking dibdib ay napalitan ng isang umaapaw na pakiramdam ng kalayaan. Pumasok ako sa pinakadulo at pinakamalaking cubicle ng pambabaeng palikuran, tahimik at walang tao. Ang tunog ng mahinang classical music mula sa mga nakatagong speaker ay tila naging awit ng tagumpay para sa akin. Binuksan ko ang aking backpack. Kinuha ko ang isang mamahaling leather na bag, ang kaisa-isang regalong ibinigay sa akin ni Anton noong unang taon ng aming kasal, na binayaran din gamit ang sarili kong credit card na palihim niyang ginamit. Isang bag na puno ng mapapait na alaala. Sa loob ng bag na iyon, inilagay ko ang isang maliit na puting sobre. Sa loob ng sobre ay isang nakatuping papel na isinulat ko pa noong isang gabi habang umiiyak ako sa madilim naming kwarto. Ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi sa pilitan at lalong hindi ito nabibili. 5 taon ninyong inubos ang pagkatao ko. Ngayon, kayo na ang magbayad ng sarili ninyong kayabangan. Maligayang kaarawan, Ma Maya. Inilapag ko ang leather na bag sa ibabaw ng marmol na lababo. Hayaan nilang hanapin iyon. Hayaan nilang matuklasan ang laman ng sobre kapag dumating na ang kinatatakutan nilang sandali na kailangan na nilang magbayad. Hinubad ko ang aking itim na sapatos at nagpalit ng isang komportableng puting rubber shoes mula sa aking backpack. Inayos ko ang aking buhok, humarap sa malaking salamin at pinagmasdan ang babaeng nakatitig sa akin. Hindi na siya ang tagahugas ng pinggan ni Aling Cora. Hindi na siya ang bangko ni Anton. Hindi na siya ang anino ni Ate Sylvia. Siya ay si Maya at siya ay malaya na. Walang lingon-likod akong lumabas ng palikuran, dumaan sa gilid ng pasilyo patungo sa elevator ng mga staff na maagang itinuro sa akin ng isang mabait na janitor nung una akong nag-ocular inspection. Pagbaba ko sa ground floor, lumabas ako sa gilid ng hotel, direkta sa malamig na hangin ng Maynila. Mabilis akong pumara ng isang naghihintay na taxi. Sa NAIA Terminal 3 po, kuya. Pakibilisan lang po, utos ko pagkasakay ko. Copy, ma'am. Sagot ng driver habang iniarangkada ang sasakyan. Habang binabagtas namin ang skyway, pinagmasdan ko ang mga kumikinang na ilaw ng syudad. Ang mga nagtataasang building sa Makati ay unti-unting lumiliit, unti-unting nagiging bahagi na lamang ng aking nakaraan. Binuksan ko ng bahagya ang bintana. Ang hangin na humampas sa aking mukha ay malamig, amoy usok, ngunit iyon ang pinakamasarap na hanging nalanghap ko sa buong buhay ko. Napapikit ako habang patuloy na umaagos ang mga tahimik na luha sa aking pisngi. Luha ng pagod, luha ng hinagpis, at higit sa lahat, luha ng purong kaluwagan. Halos 30 minuto ang lumipas nang matanaw ko ang naglalakihang letra ng paliparan. Pagbaba ko ng taxi, halos patakbo kong tinungo ang departure area. Sa gitna ng dagat ng mga taong may kani-kaniyang pupuntahan, hinanap ng aking mga mata ang isang pamilyar na bulto. Doon, nakaupo sa isang metal na bangko, hawak ang kanyang lumang maleta ay ang aking ina. Nang magtama ang aming mga paningin, mabilis siyang tumayo. Ang kanyang mga mata, na lumalabo na dahil sa kanyang karamdaman, ay nanlilisik sa luha ng kagalakan. Maya, anak!
Garalgal ang boses ng aking ina nang salubungin niya ako ng isang mahigpit na yakap. Ang yakap na iyon ang init, ang amoy ng kanyang paboritong pabango na madalas niyang tipirin ang nagpatunaw sa huling piraso ng yelo sa aking puso. Humagulgol ako sa kanyang balikat, walang pakialam sa mga taong napapatingin sa amin. Nandito na ako, ma! Aalis na tayo! Wala nang mananakit sa atin! Tutuparin ko na ang pangarap nyo! Bulong ko habang hinahagod niya ang aking likod. Tama na ang iyak, anak. Ang mahalaga, nakawala ka na. Hayaan na natin sa Diyos ang mga taong nanakit sa'yo, malumanay na alon ng aking ina. Inalalayan ko siya patungo sa first class check-in counter. Ang mga ngiti ng mga flight attendant, ang magalang na pagbati sa amin, ang marangyang lounge kung saan kami dinala upang maghintay, ang lahat ng ito ay nararapat para sa aking ina. Habang nakaupo kami at humihigop ng mainit na tsaa, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay may hangganan. Sa ilalim ng aking backpack, nakabaon sa ilalim ng mga damit, naramdaman ko ang isang mahina ngunit walang patid na panginginig, ang aking telepono. Kinagat ko ang aking labi. Unti-unti kong dinukot ang telepono at tiningnan ng screen. 120 missed calls. 80 mensahe mula kay Anton, 50 mula kay Ate Sylvia, at isang sunod-sunod na voice message mula kay Aling Cora. Habang nakatitig ako sa mga notification na patuloy na dumadami bawat segundo, hindi ko mapigilang mapangiti ng mapakla. Ano kaya ang hitsura ng mukha ni Anton nang makita niya ang iniwan kong bag sa banyo? Paano kaya nagmakaawa si Aling Cora sa harap ng mga kamag-anak nilang kanina lamang ay pinagmamayabangan niya? Pinindot ko ang isang mensahe mula kay Anton na nagpop-up sa screen. Maya, asan ka? Hinahanap na tayo ng manager. Nasa labas na ang mga gwardya. Sumagot ka, parang awa mo na. At bago ko pa man isara ang aking telepono upang tuluyan na itong patayin, may isang huling mensahe na pumasok mula kay Ate Sylvia. Isang mensahe na naglalaman ng isang nakakakilabot na pagbabanta na nagpatayo sa aking mga balahibo. Nakatitig ako sa kumikinang na screen ng aking telepono. Ang mga mata ko ay tila nakapako sa huling mensahe na ipinadala ni Ate Sylvia. Ang mga salitang ginamit niya ay hindi lamang naglalaman ng galit, kundi ng isang nakakakilabot na pagbabanta na naglayong durugin ang huling piraso ng aking tapang. Bumalik ka rito ngayon din, hayop ka. Kapag hindi mo binayaran ang limpak-limpak na utang na ito ngayong gabi, pupuntahan namin ang bahay ng nanay mong matanda at doon kami magwawala. Ipapahiya kita sa buong kumpanya mo bukas na bukas din. Ipapakulong kita sa kasong estafa, tandaan mo iyan. Sisirain ko ang buhay niyo ng nanay mo. Sa unang basa ko, naramdaman ko ang pamilyar na kaba na matagal nang nakatanim sa aking dibdib sa tuwing naririnig ko ang matinis niyang boses. Iyon ang kaba ng isang taong sanay nang tinatapakan at sinisigawan. Ngunit habang inuulit-ulit ko itong basahin, unti-unting napalitan ang takot ng isang malamig at matalim na kapayapaan. Isang maliit, mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Hindi nila alam. Wala silang kaalam-alam na ang bahay na tinutukoy ni Ate Sylvia, ang munting bahay ng aking ina sa probinsya, ay matagal na naming naibenta ng palihim upang idagdag sa pondo ng aming pagtakas at para sa pagpapagamot ni Mama. Wala silang aabutang tao roon, kundi isang walang laman na istruktura at bagong may-ari na hindi sila kilala. At tungkol sa aking trabaho, 2 linggo na akong nagpasa ng aking irrevocable resignation. Tahimik na inilipat ang lahat ng aking ipon sa isang offshore account na hindi kailanman maaabot ng marurumi nilang kamay. Sila ang nasusukol, ngunit pilit pa rin nilang ginagamit ang takot upang kontrolin ako. Nakakaawa, nakapandidiri. Huminga ako ng malalim at tiningnan ng aking ina na tahimik na nakaupo sa aking tabi. Nakatingin siya sa malaking salamin ng paliparan, pinagmamasdan ang mga naglalakihang eroplanong naghahanda para sa kani-kanilang paglipad. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang isang musmus na bata na nakakita ng mahika sa unang pagkakataon. Walang bakas ng pangamba sa kanyang mukha, tanging purong pag-asa lamang. Hindi ko hahayaang sirain niyo ng mga demonyong iniwan ko sa hotel. Gamit ang aking hinlalaki, idiniin ko ang power button ng aking telepono,
Lumabas ang opsyon upang patayin ito. Wala nang pag-aalinlangan, pinindot ko ang power off. Unti-unting nagdilim ang screen hanggang sa maging isa na lamang itong itim na salamin. Parang isang malaking kadena ang pumatid sa aking leeg. Tuluyan ko nang pinutol ang huling tulay na nag-uugnay sa akin sa impyernong tinawag kong pamilya sa loob ng 5 taon. Maya, anak, tawag ng aking ina, ang kanyang boses ay malambot at puno ng pagmamahal. Okay ka lang ba? Kanina ka pa nakatitig dyan sa telepono mo. May problema ba? Agad kong itinago ang telepono sa pinakailalim ng aking backpack at binigyan siya ng pinakamatamis kong ngiti. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang magaspang ngunit maiinit na kamay. Wala po, ma. Tiningnan ko lang kung anong oras ang boarding natin. Lahat ay maayos na. Magsisimula na po ang bago nating buhay. Hindi nagtagal ay tinawag na ang aming flight number para sa mga pasahero ng first class. Inalalayan ko ang aking ina sa pagtayo. Habang naglalakad kami sa malambot na karpet patungo sa pintuan ng eroplano, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang, ngunit hindi ito dahil sa lungkot. Ito ay ang bigat ng mga alaalang unti-unti kong iniiwan sa bawat pulgada ng Maynila na aking nilalampasan. Pagpasok namin sa loob ng eroplano, sinalubong kami ng mga nakangiting flight attendant. Ang loob ng first class cabin ay hindi maikukumpara sa anumang karangyaan na nakita ko. Ang aming mga upuan ay malalapad, gawa sa mamahaling balat, at tila isang sariling kwarto na nagbibigay ng matinding privacy. Mayroong malambot na kumot, una na amoy sariwang lavender, at isang baso ng mamahaling champagne na agad na inihain sa amin bago pa man kami tuluyang makaupo. Napasinghap ang aking ina. Inikot niya ang kanyang paningin, takot na hawakan ang mga gamit na parang baka masira niya ang mga ito. Diyos ko, Maya, para tayong mga reyna rito. Sigurado ka bang sa atin ang upuang ito? Baka nagkamali lang sila ng turo? Natawa ako ng mahina at inalalayan siyang umupo. Sa atin po ito, ma. Deserve niyo po ito. Deserve natin ito pagkatapos ng lahat ng paghihirap natin. Habang inaayos ko ang seatbelt ng aking ina, hindi ko maiwasang bumalik sa isang alaala 3 taon na ang nakararaan. Kasagsagan iyon ng matinding bagyo at inaapoy ako ng lagnat. Halos hindi ko maibangon ang aking sarili sa kama dahil sa sobrang sakit ng aking mga kasukasuan. Ngunit imbes na alagaan ako, pumasok si Anton sa kwarto na sumisigaw, nagrereklamo kung bakit wala pa raw nakahaing pagkain at kung bakit hindi ko pa napaplantsa ang paborito niyang polo na isusuot niya sa inuman ng kanyang mga kaibigan. Nang magmakaawa ako na bigyan niya muna ako ng gamot at ipagpahinga kahit ilang oras, sinabihan niya lamang ako ng, "Nag-iinarte ka na naman. Si mama nga kahit may sakit nagluluto. Pumangon ka na dyan, nakakahiya sa mga bisita ko mamaya." Wala siyang awa, walang pagmamahal. Ang tingin niya sa akin ay isa lamang makina na idinisenyo upang pagsilbihan siya at ang kanyang ina. Ibinuhos ko ang lahat ng aking oras, pagod at pera para sa pamilyang iyon, ngunit kailanman ay hindi nila ako itinuring na tao. Ngayon, habang nararamdaman ko ang lambot ng silyang inuupuan ko at ang lamig ng hangin sa loob ng eroplano, alam kong ginawa ko ang tamang desisyon. Hindi ko kailanman pagsisisihan ang iniwan kong resibo sa kanila. Iyon ang presyo ng 5 taong pambubusabos nila sa akin. Kulang pa nga iyon kung tutuusin. Dahan-dahang umusad ang eroplano patungo sa runway. Naramdaman ko ang mahinang panginginig ng makina na unti-unting lumalakas. Sumandal ako at ipinikit ang aking mga mata. Rinig ko ang tagubili ng kapitan sa radyo. Ilang sandali pa, bumilis ang takbo namin. Pabilis ng pabilis, hanggang sa naramdaman ko ang pamilyar na pakiramdam ng pag-angat mula sa lupa. Lumipad kami. Sa sandaling umangat ang gulong ng eroplano sa semento, parang may isang napakalaking bato ang tuluyang nabunot mula sa aking dibdib. Nakahinga ako ng maluwag. Ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata ay naging patunay ng aking tagumpay. Iniwan ko na ang Maynila. Iniwan ko na ang pang-aalipin ni Aling Cora, ang kamandag ni Ate Sylvia, at ang walang kwentang pag-ibig ni Anton. Ako ay malaya na, kasing laya ng mga ulap na aming tinatahak. Ang ganda sa itaas, anak,
Bulong ng aking ina habang nakatingin sa labas ng bintana, tinitingnan ang maliliit na ilaw ng syudad na tila mga alitaptap na unti-unting naglalaho sa dilim. Opo ma, napakaganda, sagot ko mahigpit na hinahawakan ng kanyang kamay. Nang maabot na namin ang tamang taas ng paglipad at pinatay na ang seatbelt sign, lumapit muli ang flight attendant upang tanungin kung ano ang gusto naming hapunan. Pinili ko ang pinakamasarap na putahe sa menu para sa aking ina. Habang kumakain kami ng payapa at walang sino mang sumisigaw o naguutos sa akin, naramdaman kong tila nananaginip lamang ako. Ngunit sa kalagitnaan ng aming masayang pag-uusap, biglang napatigil ang aking ina sa pagmuya. Ang kanyang masayang mukha ay biglang binalot ng matinding pag-aalala. Ibinaba niya ang kanyang tinidor at tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlalaki at tila may naalalang isang napakabigat na bagay. Maya, nanginginig ang boses ng aking ina. Mahigpit niyang hinawakan ang aking pulso, sapat upang maramdaman ko ang kaba sa kanyang mga kamay. Bakit po ma? Masama po ba ang pakiramdam niyo? Sumasakit ba ang dibdib niyo? Natataranta kong tanong. Handa nang tawagin ng flight attendant para humingi ng tulong medikal. Umiling siya ng mabilis, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay hindi nawala. Hindi anak, wala itong kinalaman sa sakit ko. May naalala lang ako. Isang bagay na hindi ko nasabi sa iyo, dahil akala ko ay maayos ang lahat. Kumunot ang aking noo, nagsimulang gumapang ang malamig na kaba sa aking gulugod. Ano po iyon ma? Sabihin niyo po sa akin. Lumunok ang aking ina, tila naghahanap ng lakas upang bitawan ang mga salita. Noong isang buwan, pumunta si Anton sa bahay sa probinsya habang nasa trabaho ka. May dala siyang isang makapal na folder ng mga papeles. Sabi niya sa akin, nag-apply daw siya ng isang malaking health insurance para sa akin bilang regalo niya, para hindi na raw tayo mahirapan sa mga gastusin ko sa ospital. Tuwang-tuwa ako noon, anak. Naisip ko, napakabuti pala talaga ng asawa mo. Tuluyang huminto ang pagtibok ng aking puso. Si Anton, bibigyan ng health insurance ang ina ko? Hinding-hindi niya gagawin iyon. Wala siyang pakialam sa buhay namin. Tapos, ano pong nangyari? Halos pabulong kong tanong, natatakot sa susunod na sasabihin ng aking ina. Pinapirma niya ako sa napakaraming dokumento, anak. Sabi niya kailangan daw ng pirma ko bilang benepisyaryo. Pero bago niya sinara yung folder, sinubukan kong basahin yung pinakaunang pahina dahil medyo malinaw pa ang paningin ko noon. Hindi siya kontrata ng insurance, Maya. May nakita akong logo ng isang malaking bangko at nabasa ko ang salitang collateral. Nanlamig ang buong katawan ko. Tila gumuho ang silyang inuupuan ko. Collateral? Inulit ko ang salita, umaasang mali lamang ang dinig ko. Mahigpit na napapikit ang aking ina. Ang mga luha ay nag-uunahang bumagsak sa kanyang mga pisngi. Ginamit niya ang lumang titulo ng lupa ng lolo mo, Maya. Ang titulong nakapangalan pa sa akin na hindi natin naibenta. Ginamit niya itong garantiya para sa isang malaking loan at ang nakapirma bilang co-maker na nag-aproba ng lahat. Tumingin siya sa akin ng diretso. Ang boses ay basag na basag. Ang pangalan mo, Maya. Nakita ko ang mismong pirma mo sa ilalim ng pangalan niya. Pirma ko. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang dalawang salitang iyon sa loob ng aking isipan, tila isang malakas na kampana na binabasag ang huling piraso ng kapayapaan na pilit kong binuo. Nanlamig ang buong katawan ko mula sa dulo ng aking mga daliri hanggang sa pinakapuso ng aking pagkatao. Pakiramdam ko ay biglang nawalan ng hangin sa loob ng malawak at marangyang kabin ng eroplano. Nakatingin lamang ako sa aking ina, ang kanyang mga mata ay lumuluha at puno ng matinding pagsisisi. Patawarin mo ako, Maya. Humihikbing bulong ng aking ina. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking manggas. Wala akong alam. Naniwala ako sa asawa mo. Naniwala ako nang sabihin niyang para sa pagpapagamot ko ang lahat ng iyon. Kung alam ko lang na gagamitin niya ang lupa ng lolo mo para ibaon ka sa utang, sana ay pinutol ko na ang sarili kong mga kamay bago pa ako nakapirma. Ang makita ang aking ina na ganito durog, sising-sisi at nanginginig sa takot ay nagpasiklab ng isang uri ng galit na hindi ko pa kailanman naramdaman sa buong buhay ko.
Ang galit na naramdaman ko kina Aling Cora at Ate Sylvia noong mga nakaraang taon ay parang isang maliit na kandila lamang kumpara sa naglalagablab na impyernong sumiklab sa aking dibdib para kay Anton. Hindi lamang niya ako ginawang alipin, hindi lamang niya sinipsip ang aking sahod at lakas. Pinlano niyang nakawin ang huling yaman ng aking pamilya, ang kaisa-isang pamana ng aking lolo na nag-iisang alaala ng aming mga ninuno sa probinsya. At higit sa lahat, pineke niya ang aking pirma. Sa isang iglap, nagbalik sa aking alaala ang mga gabing umuwi si Anton na may dalang mga tambak na papeles. Mga gabing kunwari ay malambing siya, pinaghahanda ako ng kape at may inilalapit na mga dokumento. Babe, pakipirmahan naman ito para sa pagre-renew ng insurance ng sasakyan o kaya ay para ito sa bagong patakaran ng barangay natin. Kailangan ng pirma nating mag-asawa. Walang pagdududa kung pinirmahan ng mga iyon dahil pagod na ang isip ko mula sa maghapong pagtatrabaho sa opisina at sa mga gawaing bahay. Ginamit niya ang aking pagod, ginamit niya ang aking tiwala, isang demonyo. Nakipagtalik, natulog at namuhay ako kasama ng isang walang pusong demonyo. Huminga ako ng malalim, pilit na nilulunok ang nagbabadyang pag-iyak. Hindi ito ang oras para maging mahina. Kung ipapakita ko sa aking ina na natatakot ako, lalo lamang siyang kakainin ng kanyang konsensya at baka lumala pa ang kanyang karamdaman. Dahan-dahan kong inabot ang kanyang mga kamay, pinisil ito ng mahigpit upang iparamdam ang aking katatagan at pinunasan ng mga luha sa kanyang kulubot na pisngi. Wala po kayong kasalanan, ma. Matigas ngunit malambing kong sagot. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata upang makita niya ang katotohanan sa aking mga salita. Kahit kailan ay hindi naging kasalanan ng biktima ang panlilinlang ng isang magnanakaw. Pinlano niya ito. Ginamit niya ang kahinaan ninyo at ang pagmamahal ko sa inyo para isakatuparan ang kawalang hiyaan niya. Pero paano na ang lupa natin, anak? Paano kung kunin ang bangko? At paano ang pangalan mo? Baka kasuhan ka nila dahil nakapirma ka bilang co-maker. Ang boses ng aking ina ay basag at puno ng matinding pangamba. Ngumiti ako, isang mapait at malamig na ngiti. Hindi nila makukuha ang lupa, ma, at hinding-hindi ako makukulong. Pineke niya ang pirma ko sa harap ng isang notaryo publiko at iyon ay isang napakabigat na krimen. Akala ni Anton ay isa lamang akong tangang babae na tatakbo at magtatago. Akala niya, sa pag-alis ko, tatakasan ko rin ang mga pananagutan. Pero nagkakamali siya. Sumandal ako sa aking upuan at tumingin sa labas ng maliit na bintana ng eroplano. Ang kadiliman ng kalangitan ay unti-unting napapalitan ng malamlam na sinag ng araw. Hindi na tayo tumatakbo, ma. Naghahanda lang tayo para sa isang mas malaking laban. Sa natitirang oras ng aming paglipad, hindi na ako dinalaw ng antok. Habang mahimbing na natutulog ang aking ina sa ilalim ng malambot na kumot, ang aking isipan ay walang tigil sa paghabi ng mga plano. Wala na ang Maya na naghugas ng pinggan para kay Aling Cora. Wala na ang Maya na yumuko sa mga pangiinsulto ni Ate Sylvia. Ang babaeng babalik sa Pilipinas matapos ang biyaheng ito ay isang babaeng handang sunugin ang buong mundo ni Anton hanggang sa maging abo ang lahat ng kayabangan niya. Matapos ang mahigit 14 na oras, tuluyan nang lumapag ang aming eroplano sa Charles de Gaulle Airport. Sinalubong kami ng malamig ngunit sariwang hangin ng Paris. Ang buong paligid ay nag-uumapaw sa ganda, ang mga lumang gusali, ang mga taong naglalakad sa gilid ng kalsada na may dalang maiinit na kape at bagong lutong tinapay, at sa di kalayuan, ang nagtataasang istruktura ng Eiffel Tower na sumusungaw sa mga ulap. Para sa aking ina, isa itong panaginip na naging totoo. Tuwang-tuwa siyang nagmamasid sa labas ng bintana ng sinasakyan naming taxi patungo sa aming nirentahang hotel. Ngunit para sa akin, ang napakagandang tanawing ito ay tila isang entablado lamang kung saan ko sisimulan ang aking paghihiganti. Pagdating namin sa aming silid, agad kong inasikaso ang aking ina upang makapagpahinga. Pinainom ko siya ng kanyang mga gamot at hinintay hanggang sa tuluyan siyang makatulog sa malambot na kama. Nang masigurado kong mahimbing na ang kanyang tulog, maingat kong kinuha ang aking laptop mula sa bag. Umupo ako sa maliit na mesa malapit sa bintana na nakadungaw sa tahimik na kalsada ng Paris.
Kailangan kong malaman ng buong katotohanan. Kailangan kong makita kung gaano kalalim ang hukay na pinagtulakan sa akin ni Anton. Ikinonekta ko ang aking laptop sa ligtas na internet ng hotel. Bago ko pa man buksan ang aking mga personal na mensahe, dumiretso ako sa online portal ng aking bangko. Mayroon akong kakilala sa loob ng institusyong iyon na palihim kong nahinga ng pabor ilang araw bago ang aking pag-alis upang subaybayan ang anumang kahina-hinalang galaw sa mga record na nakapangalan sa akin. Pumasok ako sa aking email at bumungad sa akin ang isang mensahe mula sa aking koneksyon. Ang paksa ng email ay urgent loan verification documents. Nanginginig ang mga daliri ko nang i-click ko ang mensahe. Bumukas ang isang PDF file na naglalaman ng kopya ng mga dokumentong isinumite ni Anton sa isa pang malaking bangko. Nandun ang kopya ng titulo ng aming lupa. Nandun ang peking pirma ko na halos kamukhang-kamukha ng orihinal. Ngunit ang mas nagpatigil sa pagtibok ng aking puso ay ang halaga ng inutang. 5 milyong piso. 5 milyon para sa isang lupang nasa probinsya. Ginamit niya ang mga pekeng dokumento na nagpapataas ng halaga ng lupa at ginamit ang aking pangalan at ang aking malinis na credit history bilang asawa niya upang maaprubahan ang ganoon kalaking halaga. Halos madurog ang mouse ng laptop sa sobrang higpit ng hawak ko. 5 milyon. Hindi iyon napunta sa pagpapagawa ng aming bahay. Hindi iyon napunta sa akin. Wala siyang ganoong kalaking negosyo na pinagkakagastusan. Saan niya dinala ang ganoong kalaking pera? Sa huling pahina ng dokumento, nakita ko ang bank statement ng joint account na ginamit niya upang tanggapin ang pera. Agad kong pinasadahan ng tingin ang mga transaksyon na naganap nitong nakaraang linggo. May isang napakalaking paglilipat ng pondo na nagkakahalaga ng 4 na milyong piso. Ang nakalagay na detalye sa transaksyon ay full payment for house and lot. Bumili siya ng bagong bahay. Gamit ang lupa ng lolo ko, gamit ang pangalan ko, bumili siya ng isang napakamahal na ari-arian. Ngunit nang basahin ko ang pangalan ng tatanggap ng titulo ng bagong bahay, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Hindi ito nakapangalan kay Anton, hindi ito nakapangalan kay Aling Cora, at lalong hindi ito nakapangalan kay Ate Sylvia. Ang pangalang nakalimbag sa opisyal na dokumento ay isang pangalan na paulit-ulit kong narinig noong unang taon ng aming kasal, isang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot o iyon ang akala ko. Sino si Erica Jane Villanueva at bakit ibinigay sa kanya ni Anton ang lahat ng yaman na ninakaw mula sa akin? Erica Jane Villanueva. Tila isang kalawangin at matalim na patalim ang pangalang iyon na unti-unting humihiwa sa natitirang katinuan sa aking isipan. Paulit-ulit ko itong binasa sa screen ng aking laptop, umaasang baka nanlalabo lamang ang aking paningin dahil sa pagod at puyat. Ngunit kahit ilang beses kong kurapin ang aking mga mata, hindi nagbabago ang mga letra. Nakalimbag ito ng malinaw, itim sa ibabaw ng puti, bilang nag-iisang nagmamay-ari ng isang malaki at bagong biling ari-arian. Bumalik sa aking alaala ang mga unang buwan ng aming pagsasama ni Anton. Si Erica ang kanyang unang kasintahan, ang babaeng nakasama niya noong nasa kolehiyo pa lamang sila. Siya ang babaeng palaging ikinukumpara sa akin ni Aling Cora noong mga panahong nag-uumpisa pa lamang akong matuto kung paano pakisamahan ng kanilang pamilya. Kung si Erica siguro ang naghiwa nitong sahog, mas malasa ang sabaw o kaya ay sayang talaga at kinailangan mag-abroad ni Erica, paborito ko pa naman ang batang iyon. Nang mga panahong iyon, tinawanan ko lamang ang mga parinig na iyon. Naniwala ako kay Anton nang sabihin niyang matagal na silang walang komunikasyon, na ako ang pinili niya at ako ang mahal niya. Naniwala ako sa kanyang mga matatamis na pangako at mahigpit na yakap, isang napakalaking kasinungalingan. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ko ang isa pang tab sa aking browser. Dahan-dahan kong in-type ang pangalan ni Erica sa search bar ng isang social media site. Hindi nakapribado ang kanyang account. Tila sinasadya niyang iparada sa buong mundo ang kanyang perpektong buhay. Bumungad sa akin ang pinakabagong post niya na in-upload 3 araw bago ang marangyang kaarawan ni Aling Cora. Isang litrato ng isang napakagandang 2 palapag na bahay, may malawak na hardin at kumikinang na puting pintura.
Sa caption, nakasulat, "Finally, our dream home is fully paid. Thank you to my forever love for this amazing early wedding gift. I can't wait to spend the rest of my life with you." Wedding gift, regalo para sa kanilang kasal. Pakiramdam ko ay may isang malakas na kamay na dumukot sa aking puso at walang awang piniga ito hanggang sa madurog. Pinindot ko ang mga susunod na larawan. Nakita ko si Erica na nakatayo sa gitna ng malawak na sala, may hawak na baso ng wine. At sa likuran niya makikita ang refleksyon sa isang malaking salamin, ang refleksyon ni Anton, nakangiti ng napakatamis habang kinukuhanan siya ng litrato. Ang ngiting iyon ay ang mismong ngiting matagal ko nang hindi nakikita sa kanya. Ang ngiting inaakala kong nawala dahil sa pagod niya sa trabaho, iyon pala ay inilaan lamang niya para sa ibang babae. Ngunit ang huling larawan ang tuluyang nagpaguho sa aking mundo at pumutol sa huling hibla ng aking pag-asa. Sa larawang iyon, nakaupo si Erica sa isang magarbong sofa sa loob ng bagong bahay. Sa magkabilang tabi niya, nakayakap ng mahigpit at abot tenga ang mga ngiti, ay sina Aling Cora at Ate Sylvia. Magkakasabwat sila, alam ng buong pamilya. Alam nilang lahat na pinopondohan ko ang buhay ng lalaking may kinakasamang iba. Pinagmukha nila akong isang malaking tanga sa loob ng 5 taon. Kaya pala ganoon na lamang ang panliliit at pandidiri nila sa akin. Kaya pala kahit anong pagod at kayod ko, hindi man lang nila ako matingnan ng may paggalang dahil sa isip nila, isa lamang akong kasangkapan. Isa akong pabrika ng pera na nagtutusto sa tunay na pamilyang gusto nilang buuin. Ang ika-70 kaarawan ni Aling Cora sa hotel ay hindi lamang isang simpleng pagpapasikat, iyon ay isang selebrasyon ng kanilang tagumpay. Isang huling pagpiga sa aking bulsa bago nila ako tuluyang itapon. Pinagmasdan ko ang aking ina na mahimbing na natutulog sa kabilang kama. Ang dibdib niya ay dahan-dahang umaangat at bumababa, mapayapa at walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa aking pagkatao. Tiniis ko ang lahat ng pang-aabuso dahil inakala kong may pamilya akong pinoprotektahan. Ipinagpalit ko ang aking kalayaan, ang aking dignidad, at halos ibuwis ko ang buhay ng aking ina para lamang mapanatili ang isang kasal na simulat sa pool ay isa lamang palang malamig at kalkuladong transaksyon. Ang bawat luhang tumulo mula sa aking mga mata ay unti-unting natuyo bago pa man ito umabot sa aking baba. Ang matinding kalungkutan ay nag-iba ng anyo. Naging isa itong purong, pinakamatigas at pinakamalamig na galit. Isang galit na hindi sumisigaw, kundi nag-iisip. Kung nais nilang maglaro ng apoy, sisiguraduhin kong matutupok ang buong pagkatao nila. Hindi ko na kailangang umiyak, sila ang iiyak ng dugo. Mabilis na nag-type ang aking mga daliri sa keyboard. Sumagot ako sa email ng aking kakilala sa bangko. Nakita ko na ang lahat ng ebidensya. Ipasa mo ang buong file na ito sa fraud department ng bangko ninyo ngayon din. Pineke niya ang pirma ko sa lahat ng dokumentong iyan. Nakahanda na ang mga abogado ko rito at magpapadala kami ng opisyal na affidavit of forgery na may selyo ng konsulado bukas na bukas. I-freeze ninyo ang lahat ng account na nakapangalan kay Anton, pati na ang joint account namin. Gusto kong masigurado na hindi siya makakakuha kahit isang kusing. Pagkatapos kong maipadala ang mensaheng iyon, binuksan ko ang online portal ng aming joint account, ang account kung saan naiwan ng humigit kumulang 1,000,000 piso mula sa inutang niyang pondo. Ito marahil ang perang inilaan niya para sa kanilang magarbo at lihim na kasal ni Erica. Nang walang anumang pag-aalinlangan, inilipat ko ang buong halaga patungo sa aking sariling offshore account na hindi kailanman matutunton ng gobyerno ng Pilipinas. Bumagsak sa zero ang balanse ng account niya. Wala na siyang pambayad sa hotel, wala na siyang pambayad sa bangko, wala na siyang perang maipagmamayabang sa kanyang kabit. At sa oras na umandar ang kaso ng forgery, babawiin ng bangko ang dream home na ipinangalan niya kay Erica. Mawawala ang lahat sa kanila, ang kanilang dangal, ang kanilang kayamanan, at ang kanilang kalayaan. Sumandal ako sa aking upuan, nakaharap sa bintana kung saan unti-unti nang sumisikat ang araw sa kalangitan ng Paris. Dati-rati, natatakot akong lumaban dahil pakiramdam ko ay mag-isa ako. Ngayon, napagtanto kong ang pag-iisa ang aking pinakamalakas na sandata. Wala na silang hawak sa akin, wala na silang makukuha.
Eksaktong pagtapak ng alas 8 ng umaga sa oras ng Paris, tumunog ang aking laptop. Isang notification mula sa aking email. Akala ko ay tugon ito mula sa aking koneksyon sa bangko, ngunit nang makita ko ang pangalan ng nagpadala, biglang nanlamig ang aking mga kamay. Isang mensahe mula sa isang pamilyar na email address. Hindi ito mula kay Anton at hindi rin mula sa bangko. Ang email ay direktang nagmula kay Erica Jane Villanueva. Napakagat ako sa aking ibabang labi habang binubuksan ang mensahe. Bakit siya magpapadala ng email sa akin? Alam ba niya ang ginawa ko o may iba pa siyang balak? Ang nilalaman ng mensahe ay hindi isang pagbabanta, hindi rin ito isang paghingi ng tawad. Isa itong maikli ngunit nakakagimbal na pag-amin na naglalaman ng isang nakalakip na dokumento, isang katotohanan na mas magpapabigat sa kasalanan ni Anton at magbabago sa buong direksyon ng aking paghihiganti. Ano ang lihim na matagal nang itinatago ng babaeng inagaw ang lahat sa akin at bakit niya ito ibinubunyag ngayon sa mismong asawang kanyang tinraidor? Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng maliit na silid ng aming nirentahang hotel sa Paris. Ang malamig na hangin mula sa siwang ng bintana ay tila nanuot hanggang sa aking mga buto, ngunit ang panlalamig na nararamdaman ko ay hindi dahil sa klima. Ito ay dahil sa mga salitang nakalimbag sa screen ng aking laptop. Ang email mula kay Erica Jane Villanueva, ang babaeng umagaw sa lalaking pinangakuan ko ng aking buhay, ay hindi isang pagmamakaawa at lalong hindi isang paghingi ng tawad. Isa itong matalim na patalim na naghiwa sa huling sapot ng kasinungalingan ni Anton. Nanginginig ang aking mga daliri nang iklik ko ang mensahe upang basahin ang buong nilalaman nito. Maya, simula ng kanyang email, ang tono ay walang bahid ng emosyon, tila isang negosyanteng nakikipag-usap sa kapwa niya negosyante. Alam kong ako ang huling taong gusto mong marinig o makita. Wala akong balak na humingi ng tawad dahil pareho nating alam na walang kwenta ang mga salita ngayon. Sumusulat ako sa iyo hindi para linisin ang pangalan ko, kundi para isalba ang sarili ko mula sa lumulubog na barko ng asawa mo. Napalunok ako ng mapait na laway. Ang bawat pangungusap ni Erica ay nagpapakita kung anong uri siya ng babae, isang babaeng marunong mag-isip, marunong lumaban at walang pakialam sa sino man maliban sa kanyang sarili. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa at ang mga sumunod na detalye ay nagpamangha sa akin sa sobrang tindi ng karma na unti-unting lumalamon sa pamilya ni Anton. Ayon kay Erica, kaninang madaling araw sa oras ng Pilipinas, dumating si Anton sa pinto ng kanilang bagong bahay. Lasing na lasing, umiiyak na parang isang musmus na bata at halos hindi makahinga sa matinding kaba. Tumakas si Anton mula sa hotel habang nagwawala ang kanyang inang si Aling Cora at nakikipagsigawan ang kapatid niyang si Ate Sylvia sa mga gwardya at sa manager na nagbabantang tumawag ng pulis. Nang subukan ni Anton na gamitin ang kanilang joint account upang maglabas ng kahit kaunting pera para pampalubag loob sa hotel, bumungad sa kanya ang katotohanang simot na ang laman nito. Sa sobrang desperasyon at takot ni Anton na makulong, inamin niya kay Erica ang lahat. Inamin niya na wala talaga siyang malaking negosyo. Inamin niya na ang perang pinambili ng kanilang dream home ay galing sa isang illegal na loan. At higit sa lahat, inamin niya na pineke niya ang pirma ko at ginamit ang titulo ng lupa ng aking ina upang makuha ang 5 milyong piso. Nang marinig ko iyon, patuloy ni Erica sa kanyang email, alam kong kailangan ko ng kumilos. Hindi ako magpapabulag sa pag-ibig para lamang sumama sa kanya sa kulungan bilang kasabwat sa isang kasong estafa at forgery. Palihim kong inirecord ang buong pag-amin niya habang umiiyak siya sa sahig ng sala namin. Iniwan ko siya roon, dinala ko ang mga mahahalagang gamit ko at sumakay ako ng unang flight palabas ng Pilipinas. Ibinabalik ko sa iyo ang laban, Maya. Kalakip ng email na ito ang audio recording ng pag-amin niya, pati na ang isang digital na kasulatan na isinasauli ko ang karapatan sa bahay na iyon sa bangko. Tapos na ako kay Anton. Bahala ka na kung paano mo siya dudurugin. Nanlaki ang aking mga mata. May nakalakip na audio file sa ibaba ng mensahe. Iklinik ko ang play button. Mula sa speaker ng aking laptop, umalingaw-ngaw ang pamilyar na boses ni Anton, ngunit hindi ito ang boses ng mayabang, mapagmataas at walang pusong asawa na nakilala ko. Ito ay boses ng isang duwag,
Rinig na rinig ko ang kanyang paghikbi, ang pagmamakaawa niya kay Erica na ibenta ang bahay upang may maibayad siya sa bangko at sa hotel. Rinig na rinig ko ang mismong mga salitang magpapadala sa kanya sa impyerno. Erica, tulungan mo ako. Pineke ko ang pirma ni Maya. Ninakaw ko ang titulo ng nanay niya. Kapag nalaman ng bangko ito, makukulong ako. Hindi ko kayang makulong, Erica. Tulungan mo ako. Pinatay ko ang recording. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay napakabigat, ngunit sa loob ng aking dibdib may isang malakas na pagsabog ng tagumpay. Wala ng luha, wala ng kirot. Ang natira lamang ay ang napakalamig na katotohanan na ang hustisya ay nasa aking mga kamay na. Walang pag-aaksaya ng oras, ipinasa ko ang email ni Erica at ang audio recording sa aking kakilala sa bangko at sa aking abogado sa Pilipinas. Ito na ang huling pako sa kabaong ni Anton. Ang ebidensyang ito ay hindi na matatakasan ng kahit sinong magaling na abogado. Lumipas ang 2 linggo sa Paris. Ang bawat araw na dumaan ay tila isang malambot na yakap na nagpapaghilom sa mga sugat ng aking nakaraan. Nakita ko kung paano unti-unting bumalik ang sigla sa mga mata ng aking ina. Namasyal kami sa gilid ng Seine River, kumain ng pinakamasarap na tinapay sa mga maliliit na panaderya at tumitig sa kislap ng Eiffel Tower tuwing gabi. Sa bawat pagtawa ng aking ina, pakiramdam ko ay nababawi ko ang mga taong ninakaw sa amin ng pamilya ni Anton. Sa 15 araw ng aming bakasyon, nakatanggap ako ng mahabang mensahe mula sa aking abogado. Tapos na ang lahat. Ayon sa ulat, tuluyan ng sinampahan ng patong-patong na kaso si Anton, falsification of public documents, estafa at identity theft. Dinampot siya ng mga otoridad sa loob mismo ng maliit na inuupahang kwarto kung saan siya nagtago matapos siyang palayasin ni Erica sa kanilang bahay. Ang malaking bahay na pinundar niya mula sa pagnanakaw ay kinumpiska na ng bangko. Ngunit hindi doon natapos ang sumpa ng pamilya nila. Ang 70 kaarawan ni Aling Cora ay naging huling malaking kaganapan ng kanyang buhay. Dahil sa matinding kahihiyan, sa pagtalikod ng lahat ng kanilang kamag-anak at sa patong-patong na utang na umabot sa mahigit 1 milyong piso, inatake sa puso ang aking biyenan. Nakaligtas siya, ngunit naparalisa ang kalahati ng kanyang katawan at hindi na siya makapagsalita ng maayos. Wala silang pambayad sa ospital. Si Ate Sylvia, na nooy napakayabang at laging nakataas ang kilay sa akin, ay iniwan ng sarili niyang asawa nang matuklasan nito na ginamit niya ang ipon ng kanilang pamilya upang takpan ang bahagi ng utang sa hotel. Ngayon, si Ate Sylvia ang nagpapakahirap na mag-alaga sa 10 nilang ina, nagtitiis sa isang maliit at mainit na squatter matapos makuha ng bangko ang kanilang bahay. Binasa ko ang mensahe habang nakaupo ako sa isang cafe, humihigop ng mainit na kape habang pinagmamasdan ang mga naglalakad na tao sa labas. Nakangiti ako, isang ngiting umaabot hanggang sa kaluluwa. Ang hustisya ay hindi palaging dumarating sa anyo ng pagpapatawad. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng purong pagkawasak ng mga taong umabuso sa iyong kabutihan. Tumayo ako at inayos ang aking makapal na coat. Handa na akong bumalik sa aming hotel upang ayusin ang aming mga gamit. Bukas ay lilipad na kami patungo sa ibang bansa sa Europa upang ipagpatuloy ang pagpapagamot sa mata ng aking ina. Wala na akong balak na bumalik sa Pilipinas. Ang lupang ipinamana ng aking lolo ay tuluyan ng nailigtas ng aking mga abogado at naibenta sa isang tapat na mamimili. Mayroon na kaming sapat na pera upang mamuhay ng payapa at walang inaalala hanggang sa pagtanda. Habang naglalakad ako pabalik sa aming hotel, napansin kong may kakaibang simoy ng hangin na humampas sa aking mukha. Pagpasok ko sa lobby, sinalubong ako ng magalang na receptionist. Madam Maya, tawag ng babae sa kanyang malambot na boses na may halong French accent, a package arrived for you this morning. It was sent via an international express courier. Kumunot ang aking noo. Wala naman akong inaasahang padala. Wala ring nakakaalam kung saang hotel kami tumutuloy sa Paris maliban sa aking abogado at alam niyang lahat ng komunikasyon namin ay idinadaan lamang sa email para sa aming kaligtasan. Inabot ko ang isang manipis at itim na sobre.
Ang selyo sa labas ay nagpapatunay na nanggaling ito sa Pilipinas. Naramdaman ko ang muling paggapang ng malamig na kaba sa aking mga braso. Dahan-dahan, pinunit ko ang dulo ng sobre. Inilabas ko ang nag-iisang laman nito, isang malinaw at bagong print na litrato. Nanlaki ang aking mga mata at halos mabitiwan ko ang papel. Ang litrato ay kuha mismo rito sa Paris. Makikita sa larawan ng aking ina na nakaupo sa isang parke kahapon lamang habang ako ay nakatayo sa kanyang likuran, nakangiti at walang kamalay-malay. Kuha ito mula sa malayo ngunit napakalinaw ng aming mga mukha. Nanginginig ang mga kamay na binaligtad ko ang litrato. Sa likod nito may isang mensahe na isinulat gamit ang pulang tinta. Isang mensahe na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso at nagpabalik sa lahat ng takot na akala ko ay naiwan ko na sa Pilipinas. Akala mo ba tapos na ang laro natin, Maya? Ang mga kasalanan ng dugo ay binabayaran lamang ng dugo. Magkita tayo sa lalong madaling panahon. Sinong nagpadala ng litratong ito? At bakit niya kami sinusundan sa mismong lugar na inakala naming pinakaligtas na kanlungan sa buong mundo?